Hinamak na manugang. Kabanata 71. Nakita ni Qin Yue ang paglabas nilang dalawa. Tinanggal niya ang kanyang salaming pang-araw at sinabing, Tito Liwes, pupunta lang sana ako sa subasta ng Treasure Pavilion. Natakot ako na hindi mo mahanap ang daan, kaya pumunta ako para sunduin ka. Miss Qin. Nakilala rin siya ni Albert Liwes, at mabilis nang umiti at sinabing, masyado kang magalang. Magalang na tumungo si Qin Yue at binuksan ang pinto ng kotse, inanyayahan ang dalawa na pumasok. Ang dahilan kung bakit siya espesyal na dumating upang kunin si Alex Dixon ay dahil natatakot siya na may mangyari kay Alex Dixon kapag nasa auction siya. Higit pa rito, hindi ginanap ang auction sa Treasure Pavilion ngayon. Sa halip, ito ay nagbago sa isang mas malaking lugar. Matapos pansamantalang i-abolish ang auction, nakita ng ilang kumpanya ang Pavilion Master at nagdala ng maraming mahahalagang antik. Nais nilang sumali sa auction. Kapag dumami na ang mga kalahok, hindi na maupo ang Treasure Pavilion at gaganapin sa Exhibition Center. Pagkasakay ni Alex Dixon sa kotse, dahan-daang nagmaneho ang Ferrari papunta sa Exhibition Center. Hindi kalayuan sa kalsada, pinahinto ni Mark Liwes ang isang puting BMW, na nagmamakaawa. Nooran, anong gusto mong gawin ko para alagaan mo ako? Umupo si Ming Nooran sa kotse at malamig na sinabi, Mark Liwes, mangyaring tumabi. Pupunta ako sa Exhibition Center. Halos malate ako. Si Mark Liwes ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at mapait na sinabi, Nooran, noong huling beses akong pinalayas sa Treasure Pavilion, wala talaga itong kinalaman sa akin. Pagkatapos noon, hinanap ko rin ang Pavilion Master para magpaliwanag. Kung hindi, paano? Nakuha ko ulit ang invitation letter mula sa Exhibition Center. Puno ng lungkot ang mukha niya habang nakatingin kay Ming Nooran. Gayunpaman, si Ming Nooran ay naging lalong naiinip. Nakita na niya ang karakter ni Mark Liwes. Kahit anong pilit niyang itago, galit pa rin ito sa kanya. Sa sandaling ito, dahan-daang dumaan ang isang pulang Ferrari. Ang bagong-bagong kotse ay napakapansin-pansin. Hindi sinasadyang nasulyapan ito ni Ming Nooran at hindi niya maiwasang matigilan. Nasa passenger seat ng sasakyan si Alex Dixon. Ang nagmamanehong babae ay nakasuot ng salaming pang-araw at nakasuot ng malaking pulang masikip na palda na nagbabalangkas sa kanyang magandang figure. Ang mahaba niyang kulot na buhok ay nakatabing sa kanyang mga balikat, na nagbibigay sa kanya ng pag-ibig. Nakita rin ni Mark Liwes si Alex Dixon. Agad siyang napasigaw sa gulat, si Alex Dixon yan. Pagtingin nilang dalawa sa Ferrari, nakita nila si Alex Dixon na nakasandal at may pinapakain sa babaeng nakapula. Napaka-intimate ng kanilang posture. Nakabukas ang bintana ng Ferrari at kitang-kita ni Mark Liwes. Laking gulat niya na halos lumuwa ang eyeballs niya. Ano ang ginagawa niya? Hindi napigilan ni Ming Nooran na mabigla. Nabigla siya sa kanyang puso. Ang ganoong kilalang-kilalang aksyon, hindi ba't isang bagay lamang ang maaaring gawin ng mga mag-asawa? Nakita ito ni Mark Liwes at galit na galit. Galit na sabi niya, buti, hindi ko akalain na may kasamang babaeng mayaman si Alex Dixon. Gusto kong makita kung paano niya ito ipapaliwanag kay Jane Liwes kapag bumalik siya. Wala ring masabi si Ming Nooran. Mahigpit ang pagkakasalubong ng mga kilay niya. Napatingin siya sa anino ng sasakyan ng Ferrari at napakakomplikado ng kanyang kalooban. Akala niya ay natatakot lang si Alex Dixon sa mga bagay-bagay, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito siya sa likuran niya. May kasama siyang ibang babae. Sa pagkakataong ito, tila nahawakan ni Mark Liwes ang kahinaan ni Alex Dixon. Nagmamadali niyang sinabi kay Ming Nooran, Nooran. Now you should believe me, right? Alex Dixon is a despicable person. It's just that on the surface, he pretend to be righteous and righteous. Isa lang siyang pekeng seryosong tao. Walang kamalay-malay na sumagot si Ming Nooran, Mark Liwes, sa palagay ko ay hindi si Alex Dixon ang ganitong uri ng tao. Umisi si Mark Liwes at sinabing, haha, nasa harap na natin ang totoo. Kung wala siyang malabong relasyon sa mayamang babaeng ito, pwede ba siyang umupo sa passenger seat? Sinubuan pa niya ito ng pagkain. Hindi makapagpaliwanag si Ming Nooran. Ang sitwasyon na nakita nila ngayon ay eksaktong ganito.
Sinamantala ni Mark Lewis ang pagkakataong sabihin, ang landas na ito ay patungo sa gitna ng mga exposition. Maaaring pupunta rin si Alex Dixon sa auction. Kung hindi ka naniniwala sa akin, sabay tayong pumunta sa auction at tingnan kung anong uri ng tao siya. Nag-alinlangan si Ming Nooran. Hindi siya maniniwala na ipagtaksila ni Alex Dixon si Jane Lewis at makisalamuha sa ibang babae sa labas. Pero ang nakita niya ngayon ay hindi maipaliwanag. Nag-isip siya saglit at nagdesisyon na linawin ito. Malamig niyang sinabi, kung gayon pupunta ako at titingnan. Sige, sabay na tayo. Tuwang-tuwa si Mark Lewis at napalunok. Nag-aalala siya kung paano pakalmayan si Ming Nooran. Hindi niya inaasahan na bibigyan siya ng pagkakataon ni Alex Dixon. Hindi niya palalampasin ang pagkakataong ito. Matapos siyang palayasin sa Treasure Pavilion, bumalik siya para magulat kay Old Lady Lewis. Sa pamamagitan ng relasyon ni Old Lady Lewis, personal siyang pumunta para humingi ng tawad sa Treasure Pavilion Master. Si Old Lady Lewis ay humila ng mga string mula sa gitna at tinulungan ang Pavilion Master na makipag-ugnayan sa isang exhibition center. Ang bayad ay kalahati ng presyo. Noon lang pumayag si Pavilion Master na bigyan ng pagkakataon si Mark Lewis na magbago at bigyan siya ng imbitasyon. Ang liham ng imbitasyon ni Ming Nooran ay nakuha sa pamamagitan ng fifth uncle, na nasa negosyo ng Jade. Tuwang-tuwang pumasok si Mark Lewis sa kotse. Naisip niya na dapat niyang hulihin si Alex Dixon sa pagkakataong ito para magbago ang isip ni Ming Nooran. Hinawakan ni Chin Yue ang manibela ng Ferrari at huminto sa harap ng isang traffic light. Namumutla ang kanyang mukha at nababalot ng malamig na pawis ang kanyang noo. Siya ay dumaranas ng isang matandang sakit sa puso. Nung nagdadrive siya kanina, bigla niyang naramdaman ang pagpalpitate ng puso niya. Gayunpaman, hindi siya makapagpreno sa gitna ng kalsada, kaya pinabagal niya ang sasakyan at tiniis ang sakit. Hiniling niya kay Alex Dixon na tulungan siyang kumuha ng pang-emerhensyang gamot para inumin niya. Hindi napigilan ni Alex Dixon na sabihin, masama ang pakiramdam mo. Hayaan mo akong magmaneho. Hindi na kailangan. Umiling si Chin Yue. Kinakabahang sinabi ni Albert Lewis na nakaupo sa likuran, Miss Chin, gusto mo bang pumunta sa ospital para tingnan? Ayos lang. Ito na ang dati kong sakit. Gumaling na ako ngayon, mahinang sabi ni Chin Yue, magsisimula na ang auction. Bilisan natin. Napakunot noo si Alex Dixon at may gustong sabihin, ngunit matapos makita ang maliit na ekspresyon ni Chin Yue, napailing na lamang siya sa kanyang puso at nalulunok ang kanyang mga salitang pabalik. Dahil ayaw sabihin ni Chin Yue sa iba ang tungkol sa kanyang karamdaman, tinatamad siyang gumawa ng anumang bagay na hindi kailangan. Makalipas ang kalahating oras, huminto ang Ferrari sa pasukan ng exhibition center. Puno ng mamahaling sasakyan ang parking lot. Ang bilang ng mga kalahok ngayon ay 2 beses na mas marami kaysa sa huling pagkakataon. Bumaba si Chin Yue sa kotse at tumangala. Kalahating oras na lang magbubukas ng auction. Imbes na maghintay ka sa loob, bakit hindi ka sumama sa akin sa isang lugar? Saan? Ang Chin family ay may antigong museo sa exhibition center na ito. Ang tindahan ay puno ng mga kayamanan. Tio Lewis, hindi ba kayo mahilig sa mga antik? Dadalhin ko kayo doon upang tingnan. Ito talaga ang gusto ni Albert Lewis. Masaya siyang tumango. Kung gayon, guguluhin kita. Hindi naman problema yon. Nagkataon na may hahanapin din ako. Dinala silang dalawa ni Chin Yue sa exhibition center at dumating sa pasukan ng isang antigong museo. Sa pamamagitan ng glass wall ng exhibition hall, nakita ni Alex Dixon ang maraming display racks sa loob. Ang mga stand ay puno ng mga antigo at kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Marami ring tao sa exhibition hall. Magkagrupo silang 3 hanggang 5, pinahahalagahan ang mga antigo at nagbubulungan sa isa't isa. Sa pasukan ng exhibition hall, mayroong isang maningning na plaka ng sandalwood. Dito ay nakasulat ang masiglang mga salitang Treasure House. Si Old Man Chin ang personal na nagsulat ng mga salita. Nang pumasok si Chin Yue, agad na lumapit ang isang manager at tumawag na, Miss Chin, nandito ka na. Dinala ko ang isang kaibigan para tingnan. Bahagyang tumango si Chin Yue at nagtanong, nandito ba ang matandang Zhang?
May kailangan akong itanong sa kanya. He is here. I will inform him immediately. Agad namang naakit si Albert Lewis sa sari-saring mga antik na pagkapasok niya sa tindahan ng mga antik. Karamihan sa mga antigo sa museo ay mga keramika, at mayroon pa ngang ilang mga bihirang bagay. Ito talaga ang nagustuhan ni Albert Lewis. Nagningning ang kanyang mga mata habang patuloy niyang sinusukat ang mga antigong ito, tulad ng pagpasok ni Lola Liu sa Grandview Garden. Abangan ang susunod na kabanata.